araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan. Pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Tuklasin natin! Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Diyos maray na aldaw sa indong gabos na makabanwa. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang tuklasin natin at ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyong makakasama sa loob ng 1 oras. Sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay, maaari po kayo magpadala ng text sa 0915-258-4091 o maaari po kayo magpadala ng sulat troniko sa tuklasinatin@yahoo.com kung may nais po kayong ibahagi sa amin na impormasyon o mungkahi na nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan. Maaari rin po kayo mag-iwan ng comments sa aming mga Facebook page at YouTube account. Siyempre, bisitahin niyo po ang Katipunan Channel at ang BDT Radio Production. Please like, share, and subscribe po ang aking pong mga YouTube accounts na binanggit. Anyway, ngayong hapon, nako, kakaiba po ang ating pag-uusapan, no? Sama-sama po tayo, sabayan ninyo ako na tuklasin natin ang isang uri ng sasakyan, no? Na ika nga natin ay ginawa ng Department of Science and Technology sa pamamagitan ng kanilang CES program. Kung ano ito, samahan po ninyo akong tuklasin dahil ang atin pong mga panauhin ngayong hapon na ito ay dalawa ang makakasama natin, no? Ang una, syempre unahin muna natin ang dilag. Siyempre, ladies first, di ba? Okay. Siyempre, ang atin pong panauhin ay isang civil defense officer mula sa tanggapan po ng National Defense. Yan, siya po ay mula sa Region 3 at mula sa lokal na pamahalaan at maging sa Bulacan State University kung saan po ay siya po ay nag-part-time college instructor po siya. At sa lokal na pamahalaan maging sa national, nako, nandyan po siya
Umaarangkada din po siya, no? Hindi lamang po sa civil defense po siya nanggaling. In fact, siya po ay nagsimula ng kanyang pagtatrabaho bilang isang lingkod bayan since 1991. Yan po ay mula sa Department of Trade and Industry sa Bulacan Provincial Office. At umusad pa hanggang 2005, nandun po siya sa DTI. At nako, napunta rin pala siya ng political office dahil napunta siya sa LGU ng Hagonoy, Bulacan. Siya po ay naging Project Development Officer 3 ng Municipal Planning and Development Office ng Hagonoy, Bulacan. Of course, isa po siyang Registered Environmental Planner. Nako, mahusay ang ating panauhin ngayon at alam niyo po ba na siya ay isa pong Master of Public Administration mula sa UP National College of Public Administration and Governance. Nakapagtapos po siya ng Bachelor of Science in Commerce, Major in Management mula sa Centro Escolar University. Hindi ko na patatagalin, pababatiin ko na siya, walang iba kundi si Ma'am Rosalia Fabregar. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Sally. Magandang hapon po, Ma'am Cathy, Sir Ralph, magandang hapon at sa lahat po ng mga nagsusubaybay ng inyong po programa. Magandang hapon po sa inyo. Nako, isang karangalan po, Ma'am Sally, na kayo ay bahagi ngayon ng palatuntunang ito. Thank you so much po sa pagkakataon po na ipinagkaloob niyo sa akin. Anyway, ang isa po pa nating bisita ngayong hapon na ito ay walang iba po kundi ang Project Technical Assistant 3 ng Department of Science and Technology. Alam niyo po ba na siya ay nakapagtapos ng Bachelor of Science in Agriculture, Major in Soil Science mula sa Central Luzon State University noong 2017. Siya po ay isang registered agriculturist ng parehong taon. Can you imagine, pagka-graduate siya, nakapasa agad siya. At siya po ay kasalukuyang humahawak ng Project Mobile Command and Control Vehicle o mas kilala bilang MOCOV. Dito pa rin sa Central Luzon. At ito po ay sa ilalim ng programa ng Community Empowerment Through Science and Technology o yung CES program ng DOST. Hindi ko na patatagalan, syempre pabatiin na natin. Walang iba kundi si Ginoong Ralph Louis Benene. Yes po ma'am, magandang hapon po sa inyo, sa mga taga-subaybay po ng inyong programa. Gayon din po kay Ma'am Cathy sa pag-imbita po sa amin ngayong araw. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Nako, maraming salamat sa iyo, Raf, no, dahil pinaunlakan mo ko sa aking kahilingan na makapanayam ka. Anyway, maganda sigurong simulan ko sa iyo ang katanungan. Pwede bang ipaalam mo sa ating mga kababayan kung ano itong CES program ng DOST? Go ahead. Ang Community Empowerment po through Science and Technology o CES program po ng DOST ay nagsimula po ito noong taong 2012 bilang tugon po natin sa National Program on Poverty Alleviation ng ating gobyerno. Layunin po ng CES program na matulungan ang mga mahihirap na komunidad sa ating bansa na maitaas po ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan po syempre ng agham at teknolohiya or tinatawag po natin na S&T interventions. Ang mga interventions po na ito ay napapaloob po sa 5 aspeto. Una po yung ating pangkabuhayan or livelihood opportunities. Pangalawa po is yung ating pangkalusugan or health and nutrition. Pangatlo is yung pang-edukasyon or human resource development. Pang-apat po is yung ating pangkalikasan or environmental protection. And pang-lima po is yung ating disaster risk reduction and management. So dito po sa 5 aspeto po na ito, umiikot po ang benepisyo or suporta ng aming programa sa mga komunidad po dito po sa Central Luzon. So dahil yung programa ninyo na CES ay marami palang
paano ba to? Sektor, lahat pala ng sektor ng ating lipunan ay parang nako-cover na rin ng programang SES. Tama ba ako, Sir Raf? Opo, yes po ma'am. So, kabilang din po sa mga nagiging beneficiary po ng SES program ay yung ating po mga marginalized sector, katulad po ng mga grupo po ng mga magsasaka, grupo po ng mga isda, mga women's organization po natin, mga kapatid po natin katutubo, at yung mga conflict areas po dito po sa Central Luzon. Kaya kumbaga ito po ay dahil na din po sa suporta po ng ating butihing senador na si Senator Joel Villanueva, is mas napalagana po natin ang implementasyon po ng SES program dito po sa gitnang Luzon. Well, dito sa gitnang Luzon, dahil alam naman natin, di ba, na ang ating bansa ay madalas yan ay nasa 20 mahigit ang dumarating na bagyo sa ating bansa. At madalas kapag malas pa tayo, ay matitindi ang bagyong nararanasan natin, di ba? Lalo na dito sa Central Luzon, ako, dahil nandyan ang ating majority ng ating taniman ng palay, di ba? At iba pang mga pati livestock nandyan din sa Central Luzon. So pag nagkaroon ng bagyo, talagang ang laki ng epekto talaga sa ating buhay, no, sa mamamayang Pilipino. Meron kayong inilunsad na programa na nasa ilalim ng SES. May inilunsad kayong proyekto. Pwede bang sabihin mo sa amin kung ano ito at ito ay related dito sa mga dumarating na bagyo sa ating bansa? Raf? Opo, yes po ma'am. Ang nilunsad po namin, under po ito ng doon po sa 5 aspeto na aking nabanggit kanina, under po ng Disaster Risk Reduction and Management, is yung project po na Mobile Command and Control Vehicle or MOCOV po. No? Isa po siyang teknolohiya na dinevelop po ng isa sa miyembro ng ating Filipino Inventor Society na si Engineer Dennis Abella, na ang pangunahing gamit po ng teknolohiyang ito ay para sa agarang pangasiwa, pamamahala po during preparation po natin, response operation, and recovery efforts po sa panahon po ng sakuna. Nilalayon po ng proyektong ito na magkaroon po ng command center or command post para po sa mabilisang pagresponde at pamamahala po sa mga lugar po na tinatamaan ng bagyo o kalamidad. Alam naman po natin, hindi na po bago sa atin, no, na ito pong Region 3 is karaniwan din po talaga na tinatamaan ng mga malalakas po na bagyo. So, sobrang halaga po na magkaroon po tayo ng ganitong teknolohiya na makakapagbigay suporta po sa ating mga lokal na pamahalaan sa mga sitwasyon po na maaari pong makapinsala sa mga komunidad po dito po sa Region 3. Ano ang hitsura para lang sa kapakanan ng ating mga tagapanood? Ano ba tong kaibahan nitong MOCOV na to sa usual lang na sasakyan? Opo. Ang teknolohiya po nito ay mayroon po tayo dito communication and surveillance devices. Meron din po tayong weather system, yung ating portable boat. Mayroon po itong emergency bag and medical triaging for emergency response. Ang unit po na ito, meron po siyang 3 rooms. Sa first room po natin, meron tayong yung command center, kung saan po natin makikita yung ating command system, yung ating surveillance monitors, yung weather monitoring system po natin, which measures po yung ating humidity, wind speed, rainfall, and yung temperature. And sa second room po natin, nandito po yung kitchen and pantry and yung ating conference room. And for the third room po ng unit natin is yung medical triaging. So may total capacity po ito na nasa 20 or 30 persons or individuals na
kung makikita po natin ay masasabi po natin na may sapat po siya na kagamitan yung teknolohiya po ito para masuportahan po natin ang ating mga lokal na pamahalaan sa panahon po ng sakuna. Para pala itong naalala ko tuloy nung nagkaroon kami ng seminar sa DOST Pag-asa. Para pala itong tila storm chaser. Di ba yung storm chaser, meron na rin siyang parang surveillance monitor, meron din siyang communication, may weather monitor siya, tapos tinitignan niya kung saan ba papunta yung bagyo, saan ba yung Di ba parang ganun eh. Pero ang purpose ng sasakyan na ito ay talagang makita, kumbaga parang ang sasakyan na to, tama ba ako, correct me if I'm wrong, kung bali before and after po ba o after lang ng bagyo ang nagiging function ng sasakyang ito? Raf? Opo. Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Since sa mga before po, syempre po, alam po natin na meron po tayong gantong unit na magagamit po natin sa panahon ng sakuna. So, yung pong before, kumbaga mariready po natin na kung saang areas or kung saang lugar po tatamaan, o kung saan po dadaan if ever po yung bagyo, or kung saan po merong mga disaster prone or flood prone areas po dito po sa Central Luzon, is maire-ready po natin ng maayos yung mga resources po na meron po tayo, yung ating mga volunteers, mapapapunta po natin sila, mabumobilize po natin sila ng mas yung pag-respondi po dun sa mga areas po na napinsala ng if ever po of baha or bagyo, is mas mapapabilis po natin yung pag-manage po dun sa naging resulta, and yung syempre po yung recovery din po ng ating ng mga rescuers po natin, katulong po ng mga rescuers natin na mas maging mapabilis po yung ating recovery efforts. Ang laki pala ng nagagawa nito bago at pagkatapos ng bagyo o anumang sakuna. Let's say for example, 'di ba? So ang laking tulong. Anyway, bibitawan muna kita, Raf. May katanungan lang ako sa ating isa pang panauhin dahil siya ay mula sa Region 3 Office of Civil Defense Ma'am Sally, ano ang function ba o mandato ng inyong tanggapan? Paki-unmute lang po. So magandang hapon po ulit, Ma'am Cathy. Ayan, sige. Yung Office of Civil Defense po ay isa sa mga ahensya or bureau under the Department of National Defense. At basically, ang task po or ang parang primary function ng Office of Civil Defense ay nasa po ito, nakapaloob po ito doon sa ating tinatawag na RA 10121. Mayroon po tayong ang tanggapan po ng tanggulang sibil, yan po yung tawag sa Tagalog ng Office of Civil Defense. Ito po ang implementing arm ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. At dahil po dito, ang aming mandato ay to ensure na may yung komprehensibo, yung pong pagtingin natin, yung implementation of civil defense and disaster risk reduction and management program ay maibaba po natin sa ating mga komunidad, sa ating mga kababayan para ma-ensure, kumbaga kami po yung parang naatasan na magsiguro na kasi previously po kung matatandaan niyo po ng mga unang panahon, may tinatawag na National Disaster Coordinating Council. Yes. Parang ito po, ma'am, ay reactive, Pagka lang may mga bagyo, saka lang to na-activate para magbigay ng relief, mag-rescue. Ngayon po, ma'am, because of the RA 10121 na naipasa po noong 2010, naging proactive na po tayo when it comes to disaster management. At hindi lang po sa disaster management, kung hindi pati yung disaster risk reduction and management. So, ang role po ng OCD basically ay to ensure na
yung apat na pillars or yung thematic areas po ng disaster risk reduction and management, apat po yan. Prevention and mitigation, kung saan po ang pinaka-lead po niyan ay ang atin pong kasamahan from DOST, no? Prevention and mitigation. Ang susunod pong pillar ay yung preparedness, yung paghahanda. So sa paghahanda po na to, ang pinaka-vice chairperson po niyan ay DILG, ano? And then yung third po ay yung disaster response. So dito dati nakafocus lang po tayo sa disaster response nung mga unang panahon prior to 2010. So ngayon po mayroon ng apat na pillars at ang ika-apat po ay yung rehabilitation and recovery. At dito po umiikot yung mandato ng OCD, ma'am, to ensure na yung apat na pillars na ito ay yung mga programa to ensure na ang ating mga kababayan, ang ating mga businesses, ang ating mga proyekto sa gobyerno ay ma-ensure, no, na yung resiliency po na parang after, kumbaga, hindi lang po tayo nakafocus sa response, kung hindi mula prevention and mitigation. Simula pa lang, ibig sabihin po parang hindi pa nagagawaan na po kaagad natin ng solusyon. Kumbaga, may early warning system, wala pa yung disaster, wala pa yung hazard na pag-aaralan na po. Diyan po pumapasok yung part nila, Sir Ralph, sa DOST na ini-ensure po nila na may mga teknolohiya para po ma-ensure na prior to a disaster happening ay mayroon na po, kaya na po nila, no, na at least kunwari ngayon po, di po ba, ang Pag-asa ay medyo na po tayo sa Pag-asa, accurate na sila, no, kasi yung mga technologies po na ginagamit nila ay talagang parang kumbaga sa at par na din po sa mga ibang bansa, no. Yes. Very accurate na din po pag sinabi nila na hindi uulan ngayon, hindi talaga po uulan no. At ang hindi talaga po natin ma-predict as of this time ay ang lindol, no. Wala pa po tayong kahit na anong pang-measure or kahit na anong parang paraan para malaman kung lilindol o hindi. Pero unti-unti yan po ay parang tayo po ay, kumbaga yun po yung part ng prevention and mitigation, preparedness, response, and rehab and recovery na ito yung kabuuan po ng programa na ma-ensure po na ang OCD ay nandoon. Kumbaga, ang OCD po kasi ay, kung nadinig nyo na po yung Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, ang amin pong Regional Director, ang pinaka-chairperson po nun. And she is being assisted by 4 vice chairpersons. At yun nga po yung DOST, DILG, DSWD, at NEDA. So, yun pong mahalaga po yung papel na ginagampanan po ng iba-ibang mga ahensya, no, to ensure na yun yung atin pong parang vision na ma-ensure yung magkaroon po ng isang disaster resilient na community, no. Hindi lang po yung mga tao, kung hindi yung mga kababayan po natin ay kaya po, no, na kahit despite na alam naman po natin na ang Pilipinas talagang very prone sa mga hazards and disasters, no. Pero sa kabila po ng lahat ng yan, bumabalik pa rin po sila. Napaka resilient po kasi ng mga Pilipino. At yun po yung gusto natin palakasin. Ma-enhance at ma-ensure na kahit anong mangyari ay magba-bounce back po tayo, no. At yun po yung mga ginagawa po natin. Tuloy-tuloy po yung mga pagte-training natin dito po sa OCD, yung capacity building ng atin pong mga communities, ng atin pong mga kababayan, no. Yan po yung mga sinisigurado po namin na kahit during peacetime, tulad po nung mga prior to Jenny, kasi si Jenny po ngayon, di po ba, typhoon category na si Jenny. So bago po dumating si Jenny, habang wala pa po tayo mga bagyo-bagyo, kami po ay patuloy na nagka-capacity building sa atin mga LGUs para po ma-ensure na bago dumating yung mga kalamidad ay nakahanda po sila, nakahanda yung kagamitan,
nakahanda yung kanilang mga resources, nakahanda yung mga kababayan po nila, no? So, ganun po yung parang mandato ng OCD to ensure na yung 4 thematic areas po ng disaster risk reduction and management at yung civil defense ay maibaba po natin sa ating mga kababayan at the local level, sa pinakamabababang level po ng ating pamahalaan, especially po sa barangay level. So, napakadami palang trabaho ng Office of Civil Defense, ma'am. Kumbaga parang lalo na siguro pag panahon ng mga sakuna o ng bagyo. Opo. Parang 24/7 nandyan ang mga employees ninyo. Kasi can you imagine sabi mo nga kanina, di ba ma'am, kumbaga nagka-capacity building ka. Nagte-train ka sa mga LGU, sa mga barangay, para pag nagkaroon ng problema, at least merong mga tao, immediate na parang responders. Yes. Na, tama po ba ako? Tama Responders po, ang tawag, di ba? Yes, parang from the barangay level pa lang, may responders ka na. Na you train them sa mga first aid, at kung halimbawang baha o bagyo, tapos tama po ba ako, paano yung mga equipments nila? So the barangay budget na yung noon, LGU. Gano'n na po ang nangyayari noon. Tama po ba ako, Ma'am Sally? Yes po, ma'am. Bali kami po ngayon, mayroon po tayong katulad po ngayon bagyo, no? So may bagyo. Kami po dito sa Office of Civil Defense, sa lahat po ng region, no? Kami po ay nagdu-duty sa office 24/7. Tama po yung sinabi nyo kanina, no? So kami po yung nandun sa team, however, na pagka may holiday, pag bumagyo, kami po yung iba umuwi na, kami po papasok. Or hindi pwedeng umuwi. So kami po yung mga natitira talaga, no? So bali ang mangyari, ma'am, yan 24/7 every day of the year. Kami po ay nandito sa opisina. Although shifting po kami, pero kailangan po may nagmo-monitor during peacetime, kahit po sabihin na walang bagyo, walang kahit na anong hazard, no, na nararanasan yung region or kahit saan po. Kami po ay nagmo-monitor ng situation dito sa buong Region 3. Sako po ng aming area of responsibility to ensure na yung mga insidente po, kung mayroon pong mga, kunwari, lumindol, bumagyo, bumaha, ay naire-report po natin ito sa central office po sa NDRRMC. Yun pong nabanggit nyo kanina, ma'am, tama po kayo na talagang yun po yung intent, no, na parang bago pa magkaroon ng kalamidad ay of course yung ating DOST, no, ay ma-ensure na yung kanilang mga yung prevention and mitigation na part pagdating po sa pag-address, no, sa mga, alam naman po kasi natin, sabi nga po ni Sir Ralph kanina, very disaster prone ang Pilipinas at ang Region 3. So habang hindi pa dumadating yung mga yan, gumagawa na po tayo ng mga paraan, may mga programa, proyekto na po ang mga tanggapan or ahensya ng gobyerno to address, no, ang DPWH, kunwari nagtatayo na ng mga disaster resilient na mga roads and bridges, yung mga ganyan po. Yung mga buildings natin, inihahanda na natin para bago pa dumating yung malakas na lindol, yung building, hindi na magtatapol. Parang ganun po, di po ba? Yun po yung prevention mitigation. Ngayon, yung capacity building po, dyan po pumapasok yung preparedness, no? Ang DILG po, katuwang din po ng OCD, ay ini-ensure na lahat ng mga local government units, from the provincial down to the barangay level, ay una, may sapat na pondo para po ma-ensure na sila po ay equipped, yung kanila pong mga tao ay trained, mayroon po silang sapat na mga kagamitan para po bago dumating pa ulit, bago po ulit dumating yung mga kalamidad ay nakahanda sila. Tinetrain po natin sila, pinapagawa po natin sila ng mga plano, sinasabihan po natin sila kung anong mga gagawin, kung paano sila maghahanda, yung mga contingency plan, yung mga public service continuity plan, para po ma-minimize yung disruption kung magkaroon man sa isang area. So ito po yung mga paghanda para po, ma'am,
ang intent po talaga ay para konting-konti na lang yung ibinubuhos nating resources sa response. Kasi mas maganda po na gumastos tayo ng marami. Pag mag-invest po tayo sa technology, mag-invest po tayo sa capacity building, mag-invest po tayo sa ating mga kababayan po natin, mag-invest tayo sa mga equipment para pag dumating yung bagyo, nakahanda na po sila, wala na po halos nire-rescue dapat di po ba? Dapat, yun po yung gusto nating mangyari na parang dahil handang-handa sila, very little na lang po yung effort natin to respond. Yun nga lang po, dahil hindi naman ganun kalaki yung resources nating lahat, especially ng mga local government units, kaya po pumapasok pa rin ang national government. Pero habang nandyan po habang hinihintay nila, kunwari during response, habang hinihintay po nila ang mga national government para tulungan sila, kunwari DSWD, ito ang mga relief packs, yung mga relief goods. Pero dapat yung mga local government units po ay may naka-preposition sila na mga goods nila, may mga rescue boats sila, may mga responders sila para habang hindi pa po dumarating yung tulong from the national government agencies tulad po ng OCD, ng police, ng Bureau of Fire pagka mayroong sunog, yung mga ganun po, yung mga responding agencies. Habang wala pa po sila, capacitated na po ang ating mga kababayan from the pamilya, mula sa mga pamilya, sa mga komunidad, sa mga munisipyo, sa mga city, mga probinsya, kaya na po muna nila na sila po muna yung rumesponde habang wala pa po yung tulong from the national government. Yun po yung gusto natin na mangyari, ma'am, na on their own ay mayroon po silang kakayahan na. So yun po yung ginagawa natin to ensure na prepared po sila bago pa dumating kung ano man yung kalamidad. At kung dumating yung kalamidad, bumaha, kahit papano kaya po nila. Kaya po nila na itawid. Kahit ilang araw man lang po, may pagkain, may bangka, may marunong mag-first aid, habang wala pa yung mga taga-DOH na hinihintay nila. So, yung ganun ma'am, may generator set, kompleto po, yung halos ganun po yung gusto nating ihanda sa kanila na before any hazard or any calamity, yung ating kababayan, yung ating mga communities ay nakahanda. So kayo po pala, Ma'am Sally, sa inyong ahensya ay holistic approach, synchronized dapat pala kayo. Kumbaga parang ikaw yung common ground, the OCD, tapos lahat ng government agency in terms of technology, in terms of training, 'di ba? Kasi nga sabi mo nga there are 4 schematic areas, tama po ba ako? The prevention and mitigation ng kapartner ninyo ay ang DOS in terms of technology. Ano pang ahensya ang kapartner ninyo pagka sa prevention and mitigation? Bukod sa DOST, meron pa po bang ibang ahensya? Yung mga warning agencies din po, tulad ng Pag-asa, PIVOX, ayan. Mayroon pa po, DPWH, sino pa ba? Marami pong mga ahensya under ng bawat isang thematic area, no? So, iyan po ay nagtutulong-tulong para po ma-ensure, kumbaga, ang intent po talaga ay disaster risk reduction. Opo, yun po ma'am. Yung mapababa yung level nung risk. Pinapataas po natin yung kanilang capacity, ma'am, coping capacity. Okay, pagdating sa paghahanda, DILG yung kapartner ninyo. I-itemize po kasi yung mga schematic areas ninyo at tinignan ko kasi ngayon yung tawag dito, yung mga partner agencies ninyo like Prevention and Mitigation, DOST, DPWH. Pagdating sa preparation naman, it's the DILG. Sa disaster response,
ano to? Ito yung DSWD, tama ba? Bureau Yes of po, ma'am. Fire, Opo, yan po. NP, PNP. AFP, yan Yes ba po. yun? Yes po, ma'am. Opo. So, Oo. those responding agencies na tinatawag ninyo, Yes po, ma'am. yun, Ang yun tawag ang disaster response. Opo. Ang tawag po sa kanila sa kabuuan, ma'am, ay yung mga agencies na yon ay mga members po ng response clusters. So marami po siya. So mayroon po tayong 13 na mga response clusters, no, at the national agency, 14 response clusters. At yun po yung nagtutulong-tulong to ensure na during response operations or response phase ay sila po yun nandyan. Kahit ano pong kalamidad yan, kahit pabagyo, lindol, sunog. So yan po mga yan, PNP para sa law and order, yung Armed Forces of the Philippines po para sa search, rescue, and retrieval. Yung DILG po, sila po yung in charge kung halimbawang malawakan po yung yung kalamidad. Sila po yung in charge sa management of the dead and missing para hindi po nagkakagulo kung halimbawang mass casualty yan, pati po DOH kasama po dyan. So maraming ahensya po. Actually ma'am, halos buong gobyerno po, opo. Kasi hindi, opo, in terms of rehabilitation and recovery, sino ang kapartner ng OCD? NEDA po, ma'am. NEDA. NEDA. Opo. Kailan pumapasok si DOF ba? Pumapasok sa inyo? Opo, part po sila, member agencies po sila ng mga thematic areas na ito. Tulad po sa ang DOF po, pwede pong pumasok sa prevention and mitigation, pwede din po siya sa rehab and recovery. Actually, kahit, kumbaga cross-cutting po, ma'am, yung mga agencies po natin, hindi lang siya makikita mo sa isang thematic area. Kasi nakaka-contribute din po sila. Like DBM, no? DBM, iisipin mo po, budget and management. Pero saan po siya papasok? Makikita mo po siya nasa response. Bakit nasa response? Kasi to ensure na pagkailangan po ng pondo for immediate, kunwari, pagbili ng mga rescue equipment, ng mga ganyan. Si DBM, hindi siya yung siya po yung magfa-facilitate nung pag-release ng funds. Parang ganun po, ma'am. So, ibig sabihin, yung whole of government approach, pumapasok po ito sa disaster risk reduction and management. Kung partners po talaga ng OCD, lahat po halos ng ahensya ng gobyerno. Okay. So, talagang, at least, nakita ko lang na ang laki na pala ng development na nangyari. At, compared ng mga nakaraan na mga ilang dekada na nagkakagulo lahat. Okay. Remember the Undoy na hindi na malaman na tumatawag ka na sa 911, tumatawag ka na sa tawag dito tawag dito yung sa natin AFP, PNP. Yung ano na tinatawagan natin, di ba? So, and even the ILG. So, at least ngayon, parang na-identify na pala natin sino ba yung response team, sino ba yung pagdating sa Of course, ang DA kasama nyo rin in terms of rehabilitation and recovery, right? Yes po, ma'am. Opo, kasama rin ba sila sa prevention and mitigation? Di ba dapat kasama rin? Ang alam ko po kasama din sila. Oo, kasi yung mga farmers natin, di ba? Yes po, opo. Yung mga technologies para ma-ensure na yung mga crops ay hindi madali. Yung alam po nila kung ano itatanim bago pa yung disaster resilient crops. Yun po, kasama po sila doon. At saka, lalo na sa tawag dito, rehabilitation and recovery. Opo. Tama po. Kasama rin yata sila sa disaster response kasi di ba biglang nag-shoot up ang presyo? Yes DTI. Po, ma'am. Kasama po ang DTI, kasama po ang DA kasi ang DA po, ngayon po yung disaster response nadagdagan, nag-expand po siya. So dati ang tawag disaster response lang. Ngayon po, ang disaster response kasama na ang early recovery. So ito po yung first 3 months after the kalamidad. Kunwari po, bumagyo. So, within 3 months, dapat po yung early recovery ay ma-ensure po, no, na kunwari, ang DOLE, yan, DOLE po ay kasama sa early recovery. Kailangan,
kung nabagyo or nabaha yung mga kababayan po natin na nagtitinda, paano sila makakabangon, makakabawi? So dapat po nagpo-provide ang DOLE, ang DA, ang DTI ng mga assistance po sa mga affected ng mga calamities, no? So part po siya, kumbaga within 3 months kailangan makapag-release po ng pondo, mabigyan sila ng mga at emergency employment, yung pong tupad, kung nadinig niyo po na yung tupad, no? Yes. So yung tupad po yan ay isang programa ng DOLE to ensure na immediately after a disaster or any calamity ay yung mga naapektuhan tulad po ng mga asawa ng mga magsasaka o asawa ng mga mangingisda or yung mga nabaha po, hindi makalabas yung mga ano ba tawag doon, yung mga jeepney driver. Ayan, yung mga asawa pwede pong maging beneficiary ng kanilang tupad para mabigyan lang po ng immediate, no, na solution yung pagkawala nila ng trabaho. Kasi baha pa, or nalubog yung palayan, or yung mga yung palaisdaan nila ay puno pa ng tubig, so wala po talaga silang kabuhayan. So ganun po yung ginagawa ng early recovery cluster, no? Nagpo-provide ng immediate na parang solution para makabalik po sa normal yung buhay ng mga naapektuhan para po ma-ensure na kahit papano, na kahit temporarily ay mabigyan sila ng kahit papano parang ayuda para makabalik po sa normal na pamumuhay nila habang hinihintay po na yung full recovery po hanggang mawala yung baha, hanggang mawala na po yung tubig sa mga palayan. Yes, ma'am. May question lang ako. Yes, paano ko ba tatanong to? Kasi 'di ba pag sinabi mong, of course, etong lahat ng schematic areas na to ay may pondong kaakibat na kailangan, budget, 'di ba? Question ko lang po, ang isang government agency po ba kailangan talagang meron siyang ilang porsyento yung allotted na budget niya for disaster response and mitigation? Sa mga local government units po. Okay. Nakasaad po doon sa ating RA 10121, nasa batas po yan, na at least 5% ng kanilang budget, no, sa LGU ay makapag-set aside po sila ng pondo for that. So hindi lang po siya munisipyo, hindi lang probinsya, pati po barangay. So yun, kaya po para po at least makabili sila ng bangka nila, makabili sila ng rescue equipment nila, makapag-training sila. So yun pong 5% na yun ay hindi po yun dapat ginagamit sa iba. So yung 5% na yun ay nahahati po sa 30% at saka 70%. Yun pong hatian na yun, pag sinabi pong yung 5% ng budget, pag hinati mo pa siya sa 30%, yun po yung quick response fund. So, tapos yung 70% po, yun yung preparedness. Yun yung parang bago pa dumating, ipang training mo na yan, ipambili mo na siya ng mga equipment, yun. Pero yung 30% po, during calamity, quick response fund po, pambili na kaagad na. Opo, kunwari po, kailangan bumili na ng mga relief goods. Yung 30% po na yun, pambili mo na siya. Gamitin mo na kaagad. Pero yung isa, preparedness, yung 70%. So, lahat po ng ahensya, ng local government units, ay nire-require na dapat mag-allocate sila ng 5% of their budget for disaster. Yes po, opo. Ang tawag po dyan ay local DRRM fund. Ngayon, yung mga national government agencies po, dapat mayroon din po sila eh. Kaya lang hindi ko lang po sure, no, kung gaano karami na po sa mga national government agencies ang mayroong nagse-set aside din ng similar na 5%. Pwede po, at least naman daw po yun. So, at least, so minimum of 5%. Pero kung kaya po nila na magpondo ng mas malaki for DRRM, mas maganda po. Para mas mayroon po tayong magamit, no, for disaster risk reduction and management. Ang kadalasan po may mga pondo na ganyan, DA, DOLE, hindi ko lang po sure, malamang po ang DOST meron,
Tapos DPWH, yan po kasi yung mga pangpagawa ng mga kalsada natin, bridges. Ayan. Nako, thank you mama. Ang dami kong ang dami kong takeaway mula sa mga sinabi mo. Pero syempre babalikan ko si technology. Opo. Pag wala si technology, patay rin tayo. Opo. Sa kanya, siya pa rin yung pag-asa ng bayan, di ba? Pagdating sa technology. Raf, kayo ba sa DOST bilang isang ahensya as a whole, no? Meron din kayong tinatawag na parang disaster response fund na katulad din sa mga LGU natin? Go ahead. Yes po ma'am. No? Sa amin po, wala po na nakasaad po na budget. But last year po, isa po sa naging focus po ng aming CES program is mostly po on DRRM related technologies. Isa nga po sa na-provide po namin last year lang po 2022, ito nga pong Mobile Command and Control Center vehicle. Meron din po tayong na-provide na unsinkable small watercraft rescue boat sa mga flood prone areas po dito po sa Region 3. Maliban din po dito, ay mayroon din po tayong nakapag-establish din po tayo nung tinatawag po nating emergency food processing facilities na kung saan po ay gusto po kasi natin na magkaroon po tayo ng mga masustansyang pagkain na instead po yung mga products po like yung noodles po is pinoprovide po natin as relief is instead po yon is makapag-provide po tayo ng mas masustansyang pagkain po dun sa mga in times of emergencies po like instant arroz caldo po, mga Nutri cookies po natin. So yun po yung mga isa po sa naging mga DRM projects po na inilunsad po ng CES program dito po sa Region 3. And maliban po dito. Okay. Yes sige, po. Hindi, may i-inject lang ako na tanong kasi bilanggit mo kanina yung mga technology katulad niyang yung MOCOV, yung water rescue boat, 'di ba? Meron kayo yung emergency food processing facilities, 'di ba? Kumbaga yung para sa pagkain. Curious lang ako, meron ba kayong ginawa para sa tubig, maiinom na tubig? Kasi during disasters marami tayong nagiging problema. Yun yung tinatawag nga nila na tubig ang nasa paligid mo pero wala ka namang mainom na tubig, 'di ba? Meron kayong ganon na programa, Raf? Opo, yes ma'am. Tamang-tama po ma'am yung inyong naging katanungan. Kasi po, bukas po ay magkakaroon po kami. Ang beneficiary din po natin is yung OCD. Sila po yung ating magiging katuwang sa proyekto din po na tatawagin naman po namin Mobile Water Treatment Plant. Ito po, kumbaga tatambalan po natin yung ating MOCOV or Mobile Command Control Vehicle ng Mobile Water Treatment Plant upang magkaroon po ng access yung ating mga flood-prone areas, especially po dun sa ating mga rural communities na nagkakaroon po sila ng problema sa malinis na supply po ng tubig. Ang teknolohiya pong ito na ipoprovide natin sa kanila, kaya po niyang mag-treat ng flooded water or flood water po, surface water, yung ating pong brackish water, into potable drinking water po. Para magkaroon po tayo ng supply po or access dun po sa mga malinis na tubig na kumbaga po since mobile po siya, is magiging mabilis po yung ating pagpaparating po ng tulong dun po sa mga disaster-prone areas po natin dito po sa Region 3. Kaya, minabuti po natin na mapagtiba yung mga ganitong proyekto. Kaya nakipagtulungan po tayo sa Office of Civil Defense Region 3. Nakita naman po natin yung mga mandate and yung mga gusto po nilang mangyari na makatulong po sa mga disaster-stricken communities po talaga. So, kaya sa pangunguna po ng aming regional director, si Dr. Julio Cesar V. Sicat, ay nakipag-ugnayan po sa Office of Civil Defense Region 3
para maging katuwang po namin sa mga pag-iimplementa po ng mga disaster-related technologies po like the MOCOV and yung ating Mobile Water Treatment Plant. So lubos naman po ang aming pasasalamat sa OCD3 dahil hindi po sila nag-alinlangan po na ibigay ang kanilang buong suporta sa aming programa upang maiparating po natin yung mga gantong teknolohiya dito po sa aming region po, aming region. Oo. Nakakatuwa, Yes. no? Nakakatuwa talaga kapag ang mga ahensya ng gobyerno ay nagkakaisa para sa kabutihan ng ating mga kababayan. Kumbaga parang walang imposible kapag nagtutulungan 'di ba? At walang imposible gamit ang siyensya at teknolohiya. Magagawa mo yung mga pangangailangan ng tao para mas maging madali ang kanyang pamumuhay sa mga panahong kailangan niyang mabuhay. Diba? Can you imagine kung gaano katindi ang kapangyarihan ng isip at ng kabutihan ng puso nung ating mga lingkod bayan, 'di ba? Kasi alam nyo, Ma'am Sally and Raf, napakagandang isipin at actually yun ang ideal na yung ating mga lingkod bayan, yung ating mga kawani ng pamahalaan ay nag-iisip na paano ba sa mga sitwasyon na walang masulingan ang ating mga kababayan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Parang inilalagay nyo ang inyong mga sarili sa kanilang sitwasyon. So once na nilagay mo ang iyong sarili sa kanilang sitwasyon, maiisip mo ano ba yung immediate na kailangan mo. Tubig, pagkain, o ano mang pwedeng maisalba sa tubig, sa apoy, 'di ba? Sa hangin, o sa kung ano mang delubyo yon, 'di ba? So, can you imagine kung gaano kaganda na sana lahat ng ahensya ng ating pamahalaan ay ganito mag-isip at hindi pinagsasamantalahan ang pera o kabal ng bayan. Mas maganda na yung budget ng isang ahensya ay ginagamit sa kapaki-pakinabang na sa panahon ng kailangan ng taong bayan, nandiyan. Kasi 'di ba, sabi mo nga Ma'am Sally kanina kinakailangan mag-allocate sila ng pondo para pag nagkaroon ng make quick response fund na pwedeng magamit. Hindi nila pwedeng sabi, ay wala na tayong pondo. Hindi nila pwedeng sabihin nyo kung hindi malilintikan sila. 'Di ba? Pero siguro Raf, sa'yo ako gusto ko lang malaman sa lahat particularly dito sa MOCOV, no. Yung sinabi mo kaninang mobile water treatment plan. Ano tong mobile water treatment plan? Parang isinasama na ninyo sa MOCOV o hiwalay talaga siyang sasakyan? Go ahead. Opo, yes. Yes po, meron po siyang katulad po ng ating mobile MOCOV is yung ating pong mobile water treatment plant ay mayroon din po siyang trailer. So inuhol po natin yung ating unit po na yon doon po sa ating pickup para mas maging mabilis po natin yung pag-responde po doon po sa mga areas na nangangailangan po ng supply ng tubig. And banggitin ko na rin lamang po na maliban po sa Office of Civil Defense is mayroon na rin po tayong naging beneficiaryo ng Mobile Command and Control Center vehicle dito po sa probinsya po ng Bulacan. Maliban po dito, mayroon din po tayong isa sa probinsya po ng Aurora na alam naman po natin in terms of geography po nila talagang karaniwan po sila po yung tinatamaan ng mga bagyo po, no. And for this year po, for this October po is meron din po tayong mabibigyan dito naman po sa probinsya po ng Tarlac. So minamabuti po natin na magkaroon po ang ating mga provincial government offices ng gantong technology
upang mas maging handa po ang ating mga probinsya na during tamaan po sila ng mga ng bagyo or bahain po, isigurado po tayo na meron po tayong sapat na resources na magagamit po natin sa ganong mga situations po. And yung mga mokub po natin na yon, tulad po ng nabanggit ko kanina, is tatambalan po natin siya ng ating mobile water treatment plant. Dahil nakita po talaga natin, no, na isa po na ang sa tubig is yung malinis na tubig ang nagiging problema ng ating mga flood communities po na tinatamaan po ng baha. So sobrang halaga po na magkaroon po tayo ng ganitong teknolohiya para hindi lang po sa pagresponde doon sa mga areas po sa paggamit po ng mga boat po natin sa mga flooded areas, is magkakaroon din po tayo ng supply ng malinis na tubig dun po sa mga tinatamaan po or napinsala po ng bagyo or kalamidad. Okay, bago tayo tumungo no sa susunod na bahagi o sa huling bahagi ng ating palatuntunan, bigay muna po natin ang tagapagtaguyod ng palatuntunan ito. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019.
Okay, tayo po ay muli nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunan. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz. At syempre, welcome po uli sa ating palatuntunan tuklasin natin. Tayo po ay nasa huling bahagi ng ating palatuntunan at gusto ko lang dugtungan yung kaninang binanggit ni Sir Raf. Sir Raf, 'di ba bali sa bawat probinsya may binanggit kang Bulacan, Aurora, Tarlac na mga na MOCOV na sasakyan ito bang MOCOV na to bali isa sa bawat province ang meron siya at sino ang hahawak nito? Kanino nyo tina-turn over once na ito ay kompleto na? Is it sa local government o sa OCD? Paano ba nangyayari dito? Go ahead. Oh, yes po, ma'am. So yun po, ma'am, yun po ang ating gusto pong mangyari, no, na magkaroon po talaga ang bawat probinsya po dito po sa Central Luzon ng Mobile Command and Control Center Vehicle or MOCOV. Pero sa ngayon po, ang beneficiary po natin ng mga teknolohiya pong ito is yung ating provincial government. So sila po ang nag-handle ng ating or doon po natin tina-turn over yung mga unit po na ito upang mas magkaroon po sila ng sapat na kagamitan at maliban po dito is matrain po natin yung mga PDRMOs po natin, gayon din po yung mga lokal na pamahalaan po na kanila pong nasasakupan. Kaya isa rin po sa aming naging kasunduan po doon sa aming Memorandum of Agreement, particularly po sa OCD, is kami po ay naggawa ng mga operational guidelines sa paggamit po ng ating MOCOV unit para which is ang intention po natin is ma-maximize po natin yung unit na ito dito po sa gitnang Luzon na maaari din pong magamit ng mga lokal na pamahalaan po during emergency response or even big or planned events po dun sa kanilang mga lokal na pamahalaan. Kaya last year po is nagkaroon po kami dito ng kumbaga parang malakihan po siyang training on Mobile Command and Control Center Vehicle which is nakipagtulungan po kami sa OCD3 po na maimbita po natin yung lahat po ng mga PDRRMOs dito po sa Central Luzon upang mapakilala po natin na mayroon pong gantong teknolohiya na maaari pong makapagbigay suporta po sa kanilang mga nasasakupan sa panahon po ng sakuna po. And tinuruan po sila dito kung paano po mag-assemble, yung pong disassemble din po ng ating MOCOV, yung sa paggamit po ng mga components ng ating technology like yung weather system, yung communication and surveillance system po, and syempre po yung ating drone. So, gusto po natin datapot mayroon po tayong ganitong teknolohiya at tayo pa rin po ay lubos pa rin po yung ating panalangin na hindi po natin ito magamit. Syempre po dahil ibig sabihin po nun ay may mga communities or kababayan po tayo na kumbaga naapektuhan ng sakuna na maaari pong makapinsala sa kanila or sa kanilang mga resources. Kaya kundi po ay magamit po natin siya sa mga planned events or CVITs po or drills para po ma-maximize pa rin po natin yung gantong technology. Nako, malaking magagawa talaga nito, Raf, dahil kumbaga sa itong teknolohiya na ginawa ng DOST ay malaking tulong talaga sa mamamayang Pilipino in particular, no? Pero ang tanong ko lang, ilang MOCOV ba o vehicle ang inyong ibinibigay sa mga provincial government? Isa lang kada provincial government? Ganun po ba? Yun yung Yes po. Meron po kami, sir, ma'am, na pinoprovide na 1 unit po per province since
Hindi rin po kasi ganun, kumbaga medyo may kalakihan din po yung budget natin or yung presyo po ng ating unit. Kaya ang ginagawa po natin is minamabuti po natin na kahit papaano po is magkaroon po ng isang unit kada probinsya since kumbaga po mas okay po na mas magiging handa po yung ating mga provincial disaster risk reduction management offices sa kanilang mga nasasakupan po is maging handa po sila. And aside from that po, since naggagawa din po tayo ng mga technology training doon po sa mga DRM staff nila, is kumbaga po is makakapacitate po natin sila, is makakatulong din po sila sa overall operations po sa ating lugar po. So sa madaling salita, 1 unit ng MOCOB at saka training, no? And of course with operational guidelines. Pero sabi mo kanina nagkaroon kayo ng MOA between OCD nitong MOCOB operational guidelines. Ang tanong ko rito, bakit sila yung KAMOA sign ninyo? Kasama rin ba yung provincial government? Kasi di ba sabi mo ito turn over ito sa provincial government. So how come na ang OCD ang KAMOA ninyo? Tama ba ako? Medyo naguluhan ako doon no? Si Ma'am Sally siguro. Sige. Ma'am Sally, sige Ma'am Sally. Ma'am Cathy, ganito. Bali, kami po, mayroon kaming sariling unit sa OCD na binigyan po kami ng, kumbaga, yung isang unit, yung unang-unang unit ng MOCOB po, ay kami po yung beneficiary. Yung prototype na ano. Opo. So, bali per unit po, may KAMOA, CDOST. So, kami po, mayroon sa Bulacan, meron din. Sa Aurora, meron din po. At sa mga susunod na probinsya na bibigyan po nila, ay may KAMOA po sila na yung provincial government. Kami po yung head ng agency po namin. Ma'am, dagdagan ko na rin, napakalaki po ng pasasalamat namin sa DOST sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na sa amin po ibigay, kami ang maging recipient ng unang-unang MOCOB, no. Napakalaking tulong po sa amin. Unang-una, katulad po ng sinabi ni Sir Ralph, hindi lang din po namin ito ginagamit sa mga ayaw nga po namin gamitin ito during calamities kasi ayaw natin na magkaroon dito sa region, pero ginagamit po namin siya at ito po ay very tawag dito yung parang in demand inire-request po talaga ang MOCOB mo, lalo na po ma'am sa mga planned events. Ang tawag po namin dito ay high density population gathering. So ito po kasi kaya po namin dinedeploy si MOCOB dito, no, to ensure, kunwari ma'am, nadinig niyo na po ba yung FIBA World Cup? Yes. Yan po yung international event yan, yung basketball, no? Sa Bulacan. Sa Philippine Arena, naka-deploy po siya doon. Bakit po? Kasi ang gusto po natin, since ang tawag po natin dyan ay parang Mobile Emergency Operation Center, no? Naka-assemble po siya para po siyang para siyang Emergency Operation Center. Tapos ang dami po kasing spectators doon, siguro mga around 50,000, nandun din po si Presidente. Kung magkaroon po ng kahit na anong insidente doon, at least nandun po si MOCOB, ang intention po talaga natin ay ang Emergency Operation Center ay makapag-coordinate immediate coordination, communication sa atin pong Emergency Operation Center na nandito po sa office namin sa region, at kung saan po kailangan, kunwari emergency, lumindol bigla, wag naman, lumindol, nagkaroon ng bombing incident, nagkaroon ng stampede sa dami ng tao. Madali po kaming tumawag sa Philippine National Police, sa mga hospital, sa mga DRIMOs po ng probinsya ng Bulacan, ng Pampanga, at kung sino po yung pwedeng tumulong to respond. Yung nearest. Yes po, ma'am. So yun po yung purpose talaga kung bakit meron pong MOCOB. Yes. Para ma-ensure po, ma'am, ma-ensure na
pagka nagkaroon ng kalamidad or kahit na mga planned events, ma'am, to, ang bilis po ng communication kasi opo, makakaresponde po kaagad yung mga taong dapat na responde. Pulis, bombero, medics, at lahat po ng po pwedeng tumulong para ma-ensure na yun pong insidente kunwari sa isang lugar na ito ay ma-minimize na lang no kasi talagang nandiyan na po yung insidente. So ganun po. Tapos ma'am, ang isa pong kasama sa agreement namin, idagdag ko na din po ito, ay kami po ay tuloy-tuloy no na nagte-train ng mga vulnerable communities kasi yun po yung part ng deliverables namin sa DOST. Na pagdating po ang MOCOB ay ginagamit namin, ibinababa namin sa mga communities, sa mga vulnerable communities. Mga areas na alam po namin na disaster prone, low-lying, nakarating po kami sa mga coastal areas, sa mga IP communities. Para po hanggang bundok kaya nito, ng sasakyan na to? Opo, kaya ng sasakyan ni Sir Ralph. Nadadala po namin yan. Para po magdala kami ng mga information, education materials, makapag-conduct po kami ng orientation tungkol sa early warning system. Paano po kayo bababa pagka mayroon pong malaking, kunwari, landslide? Kasi tinitingnan po muna namin kung ano yung area, no? Kung ano ang mga hazards dun sa area na yon. Kunwari, IP communities, hindi naman po masyadong marami yung nakakarating sa kanila na information. Lalo na sa paghahanda sa kalamidad. So yun po yung doon po kami nagpo-focus kasi yun po yung commitment namin sa DOST na vulnerable communities ang dapat po na parang doon po kami mag-focus ng IEC namin para ma-ensure na kahit yung mga vulnerable, yung mga elderly, pregnant, disabled, yung PWDs, mga IPs po, mga bata, ay talagang na-inform po sila kung paano po sila lilikas, kung paano po sila re-responde, kahit sa sarili po muna nila. Yun po yung gusto namin at yun po kapartner po namin ang DOST sa pag-conduct ng mga community, ang tawag po namin dyan ay community-based early warning system para po sa lahat na ng hazards ito. Ina-identify na po muna namin bago pumunta sa kanila para since yun po yung hazard sa lugar nila, na i-inform na po namin kaagad sila anong mga paghahanda ang dapat nyung gawin. So through DOST, ito po yung ginagawa namin at sana po makapartner pa namin na matagal ang DOST. At yan pong mobile water treatment na i-turn over po sa amin, di-deliver po dito sa amin. Wow. Looking forward po talaga kami kasi may mga areas po, especially sa Bulacan, na mataas ang tubig baha, pero wala po talaga silang makuhanan ng... Ma'am, nabanggit ko sa inyo kanina, galing ako sa Hagonoy, Bulacan. Nung time po ng Pedring and Fiel, 2011, yung tubig, nagkaubusan po ng malinis na tubig doon. Kaya kailangan po talaga ng mobile water treatment or filtration unit para lang po ma-ensure na yung mga kababayan natin na nilikas mula sa kanilang mga bahayan ay may maiinom na malinis na tubig. Kasi sa taas po ng mga baha, hindi po gaanong nakakarating yung mga resources kaling sa labas na tulong. Kaya yung mga naiwan po doon sa, kunwari sa kabayanan, pero baha, wala pong mainom na tubig, at least malaking tulong po yung mobile water treatment facility na ipoprovide po ng DOST. At sana po, marami pa po yung ma-provide nila ng mga LGUs ng mga ganong klaseng teknolohiya. Ayun po, ma'am. Maraming salamat po. Thank you, Ma'am Sally. Good to know. At least, kumbaga, well-explained and detailed talaga. So that, malaking bagay po kasi yun para naiintindihan ng ating mga kababayan yung maliwanag na tawag dito impormasyon na kumbaga etong teknolohiya na to ay hindi lang basta yan i-turn over sa inyo ng DOST. Kumbaga may training component at saka talagang merong tinatawag na operational guidelines na
hindi basta kung sino-sino lang yung pwedeng gumamit niyan, 'di ba? At mag-operate niyan mismo. Balikan ko si Raf. Raf, itong SES program na to ay pondo mismo ng DOST. Tama ba ako, Raf, at bali yung sa under SES program mismo yung pondong pinagkunan nito? Tapos, that's one question. Second question is, in terms of communication, so equip itong MOCOV na to ng communication, ano ba to? Communication satellites kasi sometimes, there are times na kapag bagyo, walang signal, walang ano. Sige, go ahead, Raf. Opo. Yes, ma'am. Regarding po muna dun po sa ating budget na if-under po siya ng SES, no? Yung budget po, sir, budget po namin is sa tulong po talaga ito ng ating butihing Senator Joel Villanueva, na magkaroon po ng additional budget ang aming SES program. So, kumbaga po, mas malaki po ang budget dito po sa Region 3 kumpara po sa ibang regions. Kaya nakakapag-provide po tayo ng ganito pong technology na naipapamahagi po natin sa mga provincial government offices po, ganyan din po sa OCD 3. And for the tungkol naman po dun sa may internet or internet service po natin or communication system po natin, isa po sa component po ng ating unit is meron po siyang satellite phone. Yung isa po na na-provide po namin sila sa OCD3 po ay meron po silang satellite phone. So, magagamit po nila ito kung hindi po kailangan na meron po tayo, kahit wala pong signal, no, pwede po tayong makapag-coordinate sa doon po sa areas na hindi po tinamaan ng bagyo. So, if ever po magre-request po tayo ng additional resources or additional responders po nang hingi po tayo ng tulong sa kanila, is makakapag-coordinate po tayo upang magkaroon po tayo ng additional resources para mas ma-manage po natin yung mga calamities po or sakuna po dun po sa areas na napinsala po. Siguro isa pang alam mo sobra na tayo sa oras pero nag-i-enjoy akong kausap kayong dalawa kasi ang dami kong nakukuhang information no. So I will extend time for this show. Isa pang question ko, Raf, no? How much is the SES 1 unit? Kung magkano yung MOCOV na sa per unit? Yes, po. Yung 1 unit po natin is nasa 16 million po siya. 1 unit po of the MOCOV. 16 million? Yes po, 16 million po ang 1 unit. Oh, and okay. Linawin ko na lang din po, no? Ito po is project po siya ng DOST, hindi po mismo DOST ang gumawa ng technology. Ito po ay ginawa po ng isa po sa ating mga Filipino inventor po na si Sir Engineer Dennis Abeng. Yes po. Oo. Nako, good to know na na meron tayong mga Pinoy inventors, 'di ba? Na nakakatuwang ng DOST. Anyway, maraming salamat Raf dahil sa mga impormasyon na ibinahagi mo at nakakatuwa dahil ang mga likha ninyo ay talagang malaking naitutulong no sa mga kababayan natin at sigurado ako marami pang matutulungan to kung lahat ng mga probinsya ay magkakaroon ng ganito. But of course, alam natin na limitado ang pondo kasi ng DOST. So, papaano yung ibang mga, sabi mo nga parang nagkaroon lang ng additional budget na ibinigay si Senator Villanueva, Joel Villanueva sa Region 3. Kumpara sa ibang mga regions. So kung halimbawa lang, merong mga provincial governments na interesado para magkaroon ng SES, ng MOCOV, paano ang gagawin nila? Pwede ba silang kumuha sa inyo, mag-order o paano? I don't know how. Go ahead, Raf. Pwede po ma'am sila na makapag-transact
or makipag-ugnayan po doon po mismo sa ating Philippine vendor po na si Sir Engineer Avelia. Meron po silang company which is the Metro Asia po, no, na isa po yung kumpanya nila na kung saan po sila po mismo yung distributor po ng gantong technology, and ito po is nakapatent po, no. Since ito po ay invention ng isa sa ating Filipino inventor, patented po ang ating technology na ito. Kaya kumbaga sa kanya po tayo talaga makakabili or makakabili ng unit, and malalaman po natin yung mga components and kung ano po yung mga accessories na available po dun sa ating unit. Okay. Thank you so much, Raf. Huling pananalita na lang kung meron kang nais sabihin pa sa ating mga kababayan, saan sila pwede makipag-ugnayan sa DOST tungkol dito sa CES program ninyo. Nasa iyong pagkakataon, Raf. Oh, yes po. So para po sa mga interesado po tungkol po sa aming programa, maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming mga Provincial Science and Technology Offices po dito po sa Region 3. Yung contact details po namin is maaari din po ninyong makita sa aming official website po, region3.dost3.gov.ph. Maaari nyo din pong i-message ang aming official Facebook page, DOST Expanded CES at DOST Central Luzon. Or i-follow nyo po ang aming page upang maging updated po tayo sa mga aktibidad at programa po ng aming ahensya. Yun lamang po at maraming salamat po. Thank you. Siya po ay si Raf Louie Benene, ang atin pong Project Technical Assistant Free ng DOST Region 3 CES. Thank you. Siya po ay si Raf Louie Benene, ang atin pong Project Technical Assistant Free ng DOST Region 3 CES. Okay, si Ma'am Sally naman. Ma'am Sally, kaya hindi mo na kita pinagpaalam kasi may bigla lang ako naisip na tanong. Last tanong na lang to. Ano ang kaibahan kasi di ba meron tayong tinatawag na 911. Meron pa ba tayong 911 hanggang ngayon? Hawak ito hindi to hawak ng OCD. Correct me if I'm wrong PNP ba to? Tama ba? Go ahead, Ma'am Sally. Hindi ko po sure kung PNP, pero actually mayroon pa rin po kaming natatanggap na mga tawag, coming from 911. Hindi ko lang po sure kung sino po yung parang nag-organize or operator po noon, pero nakaka-receive pa rin po kami na mga tawags, emergency calls po yon. Yes po. So, ibig sabihin 911 is private, not government. Tama po ba ako? Hindi ko po sure kung private siya. Pero ma'am, siguro, semi. Baka po, yung mga tao ay, pero actually, pasensya na po, hindi ko lang po alam. Pero okay, nakakatawag, may tumatawag din po kasi sa amin mga emergency calls from 911, especially po mga aksidente, vehicular accident, mga nakagat ng ahas, yung mga ganyan. So, yun po itinatawag sa amin talaga. Siguro, linya po yun, galing sa mga LGU, papunta po sa, yung parang 911 sa US, ma'am. Pero hindi ko lang po sure kung sino po yun nag-ooperate. Pero, ito. Napaisip tuloy ako, Ma'am Sally, mukhang hakagilapin ko yung 911. Hanapin ko na diba? nga din po. Pinakalang malaman natin yan no? But of course, mensahe na lang sa ating mga kababayan, Ma'am Sally, at baka meron kayong nais na idagdag sa mga katanungan ko na napakadami. Opo, ma'am, Nasa inyo po ang huling pagkakataon. Salamat po, maraming salamat po ulit sa pag-imbita po or pag-anyaya po sa amin sa Office of Civil Defense at siyempre po sa ating kasamahan from DOST na makasama po ninyo sa inyong programa. Kami po ay talagang nakikipag-partner sa DOST kasi unang-una wala din po kaming gaanong pondo. Ang meron lang po kami ay lakas ng loob na araw-araw ay maglingkod sa ating mga kababayan. Lahat po ng mga gusto sana namin mangyari ay sana matupad namin kahit sa meager resources po namin.
At syempre sa pakikipagtulungan ng lahat po ng ahensya ng pamahalaan dito po sa Region 3, hopefully magawa po namin lahat na ma-ensure na ang ating at least yung Region 3 ay maging isang parang disaster resilient na lugar na kayang-kaya po natin harapin lahat ng mga pagsubok na meron tayo dito in terms of hazards na kinakaharap po natin dito sa region. So nagpapasalamat po kami ulit sa inyo ma'am at sa DOST for the yung tiwala na ipinagkaloob po sa amin ng DOST para pangalagaan itong MOCOV na talagang nagagamit po namin at commercial. Ayan. So ito po ay mga ide-deploy din po namin ito in one of these days sa mga activities po ng OCD. Nagpapaalam naman din po ako kay Sir Ralph na pagka may deployment po ang OCD although hindi pa po fully na ibigay sa amin yung unit ay kami po ay talagang gusto po namin na ito ay tuluyan mapa sa OCD Sir Ralph. Kaya talagang puspusan din po yung aming intent really to ma-implement lahat po ng mga deliverables. At sa inyo po, sa lahat po ng mga nagnanais din na halimbawa magpatulong po or mag-request ng mga technical assistance, capacity building sa lahat po ng mga local government units po natin, request lang po kayo sa Office of Civil Defense para po kayo ay ma-assist or maalalayan din po sa paggawa ng inyong mga plano, local dream plan, mga contingency plan, public service continuity plan at lahat disaster response plan Yan po ay mga tulong or mga assistance na pinoprovide po ng OCD. At syempre po sa pakikipag-ugnayan po sa ating mga local government units, especially sa atin pong mga kasamahan sa mga provincial and city disaster risk reduction and management offices. Kami po yung nagpapasalamat na talagang tuloy-tuloy po yung suporta din nila sa amin para ma-ensure that we have a disaster resilient community dito po sa Region 3. Maraming salamat po. Thank you so much, Ma'am Rosalia Fabregar, ang Civil Defense Officer 4 ng Office of Civil Defense Region Office ng Region 3. At napakabilis po talaga ng oras at may gitsang oras na po ang nakalipas, pero katulad po ng layunin ng palatuntunan ito, patuloy po namin tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Pero tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan, natitiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman po magpipinid ang aming palatuntunang tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang makaalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Kathy Cruz po, ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Katipunan Channel, nakaagapay nating si Ver Archivido, gayon din sa ating mga panauhin ngayong hapon. Walang iba kundi si Ralph Louis Benene and of course ang ating pong Civil Defense Officer 4 na si Ma'am Rosalia Fabregar. Kami po ay pansamantalang magpapaalam at nagpapasalamat po na sinamahan ninyo kami sa loob ng isang oras. Dito pa rin sa ating palatuntunang tuklasin natin. Hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang hapon po sa inyong lahat. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores.
Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Tuklasin Natin hanggang